Naaalala ko pagsasapit ng 3:00 o 4:00, automatic na naglalakad na ako papunta sa paborito kong panaderia sa kanto. Pero kapag nandito ka na pala sa abroad, doon mo marirealize na ang hirap talagang hanapin ng mga pagkaing kinalakihan mo. Walang bakery na nagtitinda ng saktong lasa ng Pinas, kaya wala kang choice kundi mag-effort at gawin mag-isa. Grabe, hindi ko na mabilang kung ilang cheese bread recipes na yung sinubukan ko para lang makuha yung saktong panlasa na nasa memorya ko. Seryoso, pati yung timing ng pagbili nun, may sining din eh. Kasi naman dun sa bakery namin dati, hindi pwedeng maaga ka pumunta dahil baka hindi pa luto yung tinapay. Pero hindi ka rin pwedeng mahuli dahil mabilis maubos. Kaya madalas, nakatambay lang ako sa labas habang hinihintay yung saktong oras na ilalabas na ni Manong Panadero yung malaking tray ng mainit-init pang cheese spread. Yung pinakahihintay ko talaga palagi ay yung amoy na humahalo sa simoy ng hangin sa hapon. Ramdam mo agad sa buong kalsada na malapit na silang maghango. Kaya sa paghahanap ko ng perfectong recipe dito sa ibang bansa, talagang mapipilitan kang mag-experiment sa tamis, alat, at lalo dun sa crunch ng cheese crumbs sa ibabaw. Iba kasi yung texture nung sa kanila eh. Pagkagat mo, may lambot na medyo may konting bigat, tapos yung topping punong-puno ng lasa. Kahit mainit pa at napapaso na yung dila mo habang naglalakad pa uwi, sige pa rin ang subo. Minsan nga, bago pa ako makarating ng bahay, bawas na ng 2 o 3 yung laman ng supot na papel. And honestly, doing this from scratch inside my own kitchen, using my bread maker to help with the kneading, is the closest thing to home. Na-realize ko na kapag nasa abroad ka o nasa malayo, para makuha mo yung saktong lasa ng alaala mo, kailangan mo talagang pagtiyagaan. Hindi lang basta sundin yung kung anong nakasulat online, kundi i-adjust mo based sa kung ano yung naaalala ng dila mo. Habang binibake ko to at unti-unting umaamoy yung buong bahay, parang nag-flashback lahat ng memories nung bata pa ako. Yung simpleng saya ng merienda pagkatas maglaro sa labas buong hapon kasama yung mga kaibigan mo bago mag 6:00. At sa wakas, pagkatas ng napakaraming subok, supply at iba't ibang recipes, pakiramdam ko nakuha ko na rin yung saktong timpla. Ay wait lang, mapapansin nyo nga pala medyo mukhang toasted o sunog yung ibabaw niya, no? Don't worry, hindi po yan sunog. Ganyan talaga kapag nilalagyan ko ng parmesan cheese yung coating, nagka-caramelize siya sa oven. Pero all the same, mas pinasarap at pinasabog niya yung lasa. Kahit papano, para na rin akong bumalik dun sa maliit na bakery ko sa kanto namin, kahit napakalayo ko sa Pinas. Just look at that structure. Super soft, pillowy, and bringing back all the good old days.